Nakatakdamang magsagawa ng assessment ng PNR kung kakayaning maibalik ang kanilang biyaheng pa-Bicol sa Disyembre. Sa isinagawang test run na tumagal ng 17 oras, kaliwat ka ng problema ang nakita. Balitang hatid ni Oscar Oida. Komportable ang maupuan, nare-recline pa nga, may patungan ng paa at may sapat na legroom. At bagamat may ilang tulo, malamig naman ang aircon. 40 years old na pala ang tren na ito na dinonate pa sa atin ng Japan. Ito ang sinakyan namin mula Tutuban patungong Bicol. Test run daw para alamin kung uubra na ba ang mga riles at tulay sa pinaplanong pagbabalik ng Bicol Express sa Disyembre. Taong 2013 nang matigil ang biyahe ng PNR pa Bicol. Makaraang sirain ng flash flood ang kanilang tulay sa May Sariaya, Quezon. Sa Subat, Parañaque pa lang. Pero okay lang daw, sabi ng kanilang mga engineer. 5 naman daw lahat ang makina ng sinasakyan naming tren. Ganun pa man, 40 kilometers per hour lang ang top speed. Ang kagandahan, walang traffic. Gayunman, sa ilang nadaanan namin, wagas kung makatawid ang mga tao sa riles at ang mga home along the riles. Mo'y kakalad ka rin ng tren sa tuwing masasabitan ang kanilang mga bubong. Isama mo pa ang mga sanga ng mga punong kahoy. Pansinin ang steel cage sa harapan ng tren. Ayos pa nang umalis kami. Pero ngayon, nagkaputol-putol na. Dagdag hassle pa ang mga tambak ng basura sa dadaanan. At pagsapit ng Candelaria, Quezon, ang dating istasyon, mistulang palengke na. Pero pinakabumabagal ang takbo ng tren sa tuwing mapapadaan na sa mga tulay. Pagsapit nga ng Ragay, kinailangan na naming lumipat ng tren patungong Naga. Under construction pa kasi ang tulay dito. Pero yung mga tulay, dapat daw mapatatag pa. Magagawa nyo ng paraan na po temporarily pwede siyang daanan ng train habang ginagawa. Oscar Oida, GMA News.